Hi, hello guys! Welcome back to my channel. This is Eugene TV. Yan, nandito na naman tayo sa akin channel guys. Sa lahat ng mga nanonood sa akin, saan mga sulok ng mundong ito, magandang araw sa inyong lahat at magandang gabi sa ibang nasa gabi na ang kanilang yan. Okay, sa vlog natin ngayon guys, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Meron lang akong isang ituturo sa inyo na mahalagang bagay para sa lahat ng mga nagpiprint. Yung mga nagpiprint ng mga documents. Yan. So yung mga nagpiprint ng documents para mag-prolong, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, dediretsuin ko na. Yung mga gustong mag-print ng mga documents sa coupon band, ito huwag kayong gagamit ng maninipis na coupon band. Yung mga papel na sobrang nipis. Huwag kayong gagamit ng ganyan. Meron ako kasing naging insidente dito dun sa isa kong printer, guys, na ginamitan ko siya ng manipis. Yung pinakamanipis, akala ko okay yun yung pinakamanipis na coupon band. So, expect ko hindi yun magka-crumple. Yung nung pinasok ko dun sa guys, nung kinain na ng paper pit nung printer, nung nasa kalagitnaan na guys, parang nag-crumple siya ng konti dun sa gilid. Kung mapapansin nyo, yung video may distansya yon. Kailangan, pag nilagay nyo, kung manipis yung inyong coupon band, dapat nakaline talaga yun, ipit na ipit yun. Teka, papakita ko sa inyo. Ito. Yan, nakikita nyo yan? Nakikita nyo to? May adjustment yan Huwag nyong hayaang magkaroon ng siwang dito. Dapat yan, kung coupon band to manipis, nakaipit talaga siya ng ganyan. Hindi naman ipit na ipit, kailangan saktong-sakto. Para kapag kinain siya ng paper pit ng printer ninyo, dun sa kalagitnaan, hindi siya magka-crumple. Kasi pag nag-crumple yan, parang nalukot ng konti, babara yung printer head nyo. Ang mangyayari nun, pag bumara yung printer head, mag-paper jam yun. So, ang mangyayari nun, hihilain nyo yun. Paano kung masira yung mechanical ng inyong printer? So, tatandaan nyo guys, huwag kayong gagamit ng super nipis na coupon band. At kung gagamit man kayo, i-align nyo siya ng maayos dun sa tray. At tapos, isa pa, huwag kayong gagamit ng coupon band na may lukot na sa pinakauna. Kunwari, ito yung coupon band. Huwag nyo hayaang nagka-crumple dito yung unahan. Lalo na yung mga sulok-sulok. Yung kung saan yung magpipid ng ganon, yung papasok. Pag dito, meron siyang mga crumple-crumple, nakausli ng konti. Kahit sa photo paper, kakainin niya yun guys. Make sure lahat ng papasok yung papel doon is maayos, walang lukot-lukot. Ganon, tsaka maayos yung pagka-align yung sa printer niyo. Pag yan na paper jam, kinain ng posibilidad na may possibilities na masira yung inyong pwede masira yung mismong ilalim ng head niyo o yung mga ibang mechanical. Yun ang isang ko lang na pwede kong i-share sa inyo. So mga gumagamit ng coupon band, huwag kayong gagamit ng maninipis na sobra at saka may mga lukot. Yon, para tumagal yung mechanical ng inyong printer. So, may mga tendency nangyayari sa akin yun. So, ngayon, hindi na ako gumagamit ng maninipis na coupon band. Ginagamit ko na lang yung medyo makapal na coupon band. Medyo mahal ng konti yun. Konti lang naman. Pero for the safety of your printer, mapangalagaan yung mechanical ng inyong printer. At least, tatagal yung printer nyo kasi naman sa sobrang nipis. Pero at your own risk. Siyempre, hindi ko naman kayo pwedeng pigilan. Kung gusto nyo gumamit ng maninipis na coupon band, nasa inyo pa rin yun. So, para sa akin, nire-recommend ko kayong gumamit kayo ng medyo makapal na walang lukot-lukot. So, yun guys, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sana nakatulong ako sa inyo. At sana ay marami kayong natututuhan dito sa aking channel guys. So, maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay kayong lahat sa mga kayong panig ng mundo. Peace out. God bless you. Bye-bye.